So what's up mga umag, I'm back ang inyong online judge. Wala ba kundi Judge Jinan. Okay guys, wag na natin patagalin. Umpisan na natin agad. Kenji versus Chino High. Shoutout kay Rainier Sanchez sa request mo na to. Alam ko matagal na to, September pa to, pero ngayon lang talaga, no. So ayun, yung mga request nyo na matatagal na, hindi ko yun nakakalimutan. Kung yung mga request nyo is hindi ko pa nare-review, huwag kayong mag-alala, marireview ko yon. Nandito yon, nakasulat yon sa notebook natin, mga request nyo. So etong Kenji versus Chino High, matagal na to request ni Rainier Sanchez. Shoutout sa'yo. September pa to, pero ngayon lang talaga nagka-time para reviewin to, no. So sana active pa si Rainier Sanchez sa channel natin, no. So ayun, Kenji debut battle, Chino High, yung past 2 battles niya na napanood ko, may hindi naging ganun kalinis yon, may mga choke siya, pero yung unang-unang panood ko kay Chino High, grabe. So napahanga niya ako doon, grabe yung multis niya, puta, para siyang si Looney, no. So ayun, yun lang, huwag natin patagalin. Naka-excite yung battle na to kasi Chino High to. Sana mabalik ni Chino High yung dating, yung unang-unang beses ko siya napanood, no. So ayun, tignan natin, no. Grabe. At alam ko judge doon si Lipcram, sabi ni Lipcram doon, para talaga siyang si Looney, no. To, isipin niyo yun, no. Lipcram na yung nag-judge doon. Hindi ko alam kung anong battle niya yun, Pesta na review ko yun, pero Lipcram na yung nagsabi na nakakahiya daw, no. Kasi syempre alam naman natin Lipcram maka-Looney, idol si Looney, no. So sabi niya nakakahiya daw na may mas Looney pa, no. So nakaka-excite lang yung battle nito. So I'm hoping na sana maging malinis yung performance ni Chino High dito, no. Shoutout ulit Rainier Sanchez para sa ito at sa lahat ng viewers natin. Let's go. Kenji versus Chino High. Nanalo si Chino High, pinili niya mauna si Kenji. Unang banat kay Kenji, ambush 2, pakinggan natin laban to. Nanginginig ako. Maligayang karawan sa pinakamagandang anghel sa kalangitan. Di ka sure kung sa langit napunta. Tapos yung lolo mo dito pa, di ba? Ano namatay, di ba? Kita mo nasa baba. Game! Game! Unang pagsampa. Putang ina ka. Wala ka ng mama. Kawawa ka naman. Di ka nakaramdam, pati lolo mo nagdaramdam. Nagkantutan sila sa impyerno. Kapiling si Satanas. Multi mo magaan. Di pwede na pang todo. Huling pagpunta ko sa Got Bars, si Bachi, ako ay tinalo. Siya naging MC of the night. Oo mga bobo, kaso di nyo na malayan kung ba't ako yun nandirito. Motos game! Game! Yung JLC, niray mo sa LBC. Multi pa mangmang. Konting-konti na lang. Looney, de, mas bagay Fukuda. Todo mo, Pau, para di magalit Kuya Pau. May armas sa apelyido, walang kwenta yung armas. Anong pakiramdam na pag may battle ka, mama mo na sa kabaong? Gago. Ang lala nun! Nagsasaya ka dito yung lupa, siya yung nilalamon. Di ka mananalo, multi mo palabok, ikaw parang nanay mo, di na makakabangon. Tama na nga. Nasasaktan na to. Tama na nga. Nasasaktan na to. Tsaka ayaw ko na siya idamay, hindi naman makakaribat yun. Ayan ha. Ayan ha, binanggit ko na kung anong wala sa'yo. Pero wag ka mag-alala, mamaya susunod ka doon. O, pika tuwing Mother's Day. Gago. Yehey! Dapat alam mo yung consequence. Imbis na nagsa-celebrate, bati ng tao, condolence. RIP sa mama mo. Disappointed sa'yo, mahina. Sayang no, namatay na si tita. Galit sa'yo lahat, habits mo kasi nakakaputa. Imbis magka-rose, si Rose nung Mother's Day, nagtirik ka ng kandila. Real to! Ano akala mo, mag-bars ako? Mamaya na lang. Mas masarap ka real to queen tapos na pagtripan. Hindi ko mamatay ka na din, para masaya. Ulul kayo namatay nanay at lolo mo kasi sa'yo, dismayado sila. Tang ina ka, isa kang ayin sinakupal. Yung swimming pool nyo, ginagawa mong paliguan. Mga chicks doon masarap kung usapan ni Sibakan. Huwag ka nang maniwala sa dasal. Yung nanay mo kinuha ni Satanas ng maaga. Gago. Magmulti ka na! Gusto ko magkakatunog.
Nakakarindi. Mag-GL bars ka na din, patunayan mong tanga ka, pre. Flows at rhyme schemes para matindi. Deserve mo lahat ang sinabi ko kasi wala ka namang silbi. At last, alam nyo ba kung ano yung pinagkaiba nila ni Makoy? Nakakantot niya nanay niya. Gago. Nakakantot niya nanay niya. Patay na yung sayo. Time. Tong ino. Hindi ko alam kung ano yung comment ko pero Angels. Nag-stick si Kenji sa Angels na about sa lolo tsaka sa nanay. To be honest, hindi ko masyadong nagustuhan yung mga bars, yung mga lines. Kasi hindi, alam ko, nakwento ko na to sa inyo habang nagja-judge ako, sabi ko nga, 'di ba? May mga personals na para sa akin okay, para sa akin ramdam ko, para sa akin masakit. Pero yung mga ganitong personals na parang hindi na siya parang ano mo yun, parang below the belt na siya. Pero battle rap, yes, naiintindihan ko. Palag-palag yan, hindi ko naman sinasabing bawal na yan, no. Okay lang yan, pero masakit masakit na yung ganung part, so parang hindi ko na siya kayang i-take. hindi ko masyadong nagustuhan yung yung angles na yon, no. Okay lang sana na 4 lines, 8 lines lang, pero buong round di ganun no. So yun lang yung masasabi ko, pero props nakaisip siya ng ganung kalawak, no, hanggang buong round, no. Okay, Chinohay. Unang banang, Chinohay. Yo, boy! Unang bira! Alam kong malungkot ngayon yung buhay mo. Kasi iniwan ka ni Erica dahil sa mga basong cup noodles sa bahay. At real talk, sino ba tong hinayupak na to? Kilala ba to? Siguro ito yung resulta ng pinaghalong similya ni King Rex at AK-69 kasi mga mukhang pato kayo. At speaking of pato, fuck you, di mo ko kaya mabet kahit tumodo ka pa. Kuya Sight, sagad na ba yung kita kaya pati pato tinaya? Langya, nakakahiya na. Alam nyo, nagmumukhang squatting na din tuloy itong liga dahil sa mga talonggis na pinapasok nyo. Kagaya na lamang netong gago na to na kung saan sa bakanteng lote na lamang pinaglalaro. Kasi nung laban niya kay Makoy, sa tabi ng manukan. Nung laban niya kay Da Vinci sa hindi pa tapos na bahay. Nung laban niya kay Shax dun sa court na hinintay pa matapos yung liga ng Super Tatay bago pa masimulan yung laban. Tapos si Otits pa RH lang. Nakamucho pa pag nagpabattle. Puta, para siyang photographer kasi tamang shot habang nagpapagalingan kayo umanggel. Puta, pinaglolo ko na lang kayo doon. Kota pa rin kayo ng kota. Kung sino naman yung mga audience, sila pa yung mga nakasilong sa lona. Tapos di ba tanghaling tapat, kayo pinaghaharap sa silong ng araw na tirek na tirek. Mga nanggigit, tatana mo ka pero tuloy yung spit. Nang titikat ng lyrics na dinikit-dikit. Pag sinilip nyo yung beat, mas mainit pa sa laban ng Phoenix Suns at ng hit. Kasi galing kay Santo si Kenji. At proud na proud pa nga raw yan at kaya niya daw isigaw yun basta my crowd. Kaya mo yun isigaw basta my crowd? Alam mo bang kilalang kilala yung liga ng Ekesan sa lahat ng liga bilang yung puro hollow blocks yung background? Taga-Ekesan ako! Kung makapagmalaki akala mo promotor. Hindi naman marinig yung mga sinasabi nyo doon pag may dumadaan na motor. Sample, kasi mga punchline kay parang bulalakaw. Pagbagsak, babakat, mag-iiwan ng linga kada brrrr. Pero congrats, tol. Kasi nasa motos ka na. Sa wakas, may kasama na si Makoy kumuha ng mga mineral water sa baba. Tangina, hindi mo ako kaya, iho.
Parang pinatikom sa'yo yung bibig mo ng 1 minuto. Imposibleng magdikit yung mga labi nito, parang bato balani na parehong positibo, komplikado masyado, parang si Ralphson at si Gino na pinilit magsiso. Kasi kung si Red, yung ngipin, may mga nakabang sa likod. Eto yung ngipin, wala namang alas, pero panay pa sa lubong. Tangina, dati ka bang crocodile? Sa dental clinic ka madalas ma-confined. Pinangarap mo na yung ngipin, sana pwede nang i-bonsai. Pag pinabunot mo yung nasa harap, yung lalim hanggang dulo ng nose line. Oh, ngipin mo na naman, ngipin mo na naman. Bakit? Galit ka na. Ano naman, kung tirahin ko ng tirahin na malaki yan, bakit? May tatanggi mo ba? Tangina, pag tinanggi mo pa yan, yung sarili mo, ginagawa mo na yan sinungaling. Kasi tignan mo, sa bibig mo na mismo nang galing. Kasi tignan mo, sa bibig mo na mismo nang galing. At kung puro bars ang dala mo, ako'y sanay dyan magpakapreso. Baka nakakalimutan mo, tagaloob ng Muntinlupa to, kilala na ko sino may presyo. At wala akong pakialam kung nasa meta yung katha mo. Makaluma man tong Panama ko, ipasok pa rin sa ira na parang logo ng Chicano. Kasi kahit ano man ang mauso, hindi malalaos ang lyricismo. Sang-ayon sa sinabi ni Master. Kaya laging multi-represent ako. Ganyan ako nagpakilala sa battle. Rason man ang iba'y kahit di magkatugma, basta maitawid lang yung punto. Respeto kahit hassle. Pero tandaan mo... Kung di nyo napapansin, no, yung ginamit na tono or basta yung ginamit na tono niya, yung uso, tas master. Ano yun? Kay Looney yun. Kay Looney yun. Kanta nila ano ba title nun? Basta sila yun nila, nila Protege, nila Gerald M, nila Mott, sa si Looney. 6 sila, nakalimutan ko na isa. Or 5. Sa ano bang title nun? Nakalimutan ko na kung anong title, pero pinapakinggan ko yun. Ayun, huling bumanat doon si Looney. Yun yung verse niya yun, no? Yung uso. Basta yung tono na ginamit ni Chino High doon, sa kanta ni Looney yun. Kanta nila Looney yun. Ano yun? Andito yun eh. Wait lang hindi ako makakatulog hanggang. Nasa cellphone ko yun. Pinapakinggan ko yun eh. Wait nyo lang ako guys. Hindi ako pwedeng hindi ko makita yun. Utak ina, nasaan na yun? Wait lang. Ito. Ang title na ito. Regionals. Putang ina. The Regionals. Ayun. Yun, kanta nila doon. Pakinggan nyo yun kung di nyo para pakinggan. Kaya laging multi-represent ako. Ganyan ako nagpakilala sa battle. Rason man ang iba'y kahit di magkatugma, basta maitawid lang yung punto. Respeto kahit hassle. Pero tandaan mo na kapag kabilang ka sa mga hindi marunong tumugmay, hindi ka mabibilang-bilang isang tunay na rapper. Kasi battle MC ka lang, hindi ka full pack na Makata. Malaki yung pagkakaiba niyan, baka nahihibang kayata. Isang beses ko lang sasabihin yan, hindi na isang beses ko lang sasabihin yan, hindi na para palagi pang ipaalala. Kasi maiintindihan mo rin lahat yan pag hindi ka naisip bata. At kung battle MC lang ng liga, sa utak mo kaagad tatatak. Kasi ang gang ka lang. Ako marami lang naitama na mali dahil sa pagra-rap time. Pares sila ng energy, pares sila ng pares sila ng ng aggression or pagiging agresibo sa battle. So I think yung sa na yun, yung sa part na yun, itatabla ko yun. Pero Angels, sabi ko nga, Angels ni Kenji umikot lang dun sa lolo tsaka sa mother na yun, alam nyo na yun, napakinggan nyo na yun. So lamang na lamang si Chino High sa Angels. Grabe yung pinakita niyang angulo dito, at para sa akin dun nagkaroon ng edge si Chino High. Pero pares sila nagkulang sa mga power punches or haymakers. So I think lahat sila sa lahat ng elements ng battle rap istabla sila. Angels lang talaga yung pinaka naging edge ni Chino High. So 8-7 ibibigay ko sa round 1.
ibibigay ko kay Chino yung round 1. So sa score na 8-7. Kaya ni Kenji, alam ko, naniniwala ako kaya ni Kenji mag-generate or mag-execute ng mga maraming angles, pero pinili niya na mag-stick doon sa lolo tsaka sa mother. So para sa akin effective naman siya, pero kung ginamit lang niya doon yung mga 4 to 8 lines, palagpasan na yun, tapos isip siya ng ibang angles, palagpasan na. Pero buong round kasi, no, tapos hindi ko rin masyado nagustuhan yung mga na inispit niya doon. Pero props kay Kenji, pero looking forward ako sa 2 and 3 na sana mas kumalat yung angles. Chino High, props sa'yo, tangin na multis, rhymes, wala. So ayun, Chino High 8-7, round 2 Kenji. Kenji. Grabe. Puro bata angles. Di pa yan nagamit. Ang ina. Game. Dora naman. Napaka-bobo ni Chino kung ang topic line making. Nakaasa sa rhyme schemes yung whack writing. Laban mo kay Archer, durog ka dapat. Biglang nag-magic. Nakalimot yung Archer. Kinulang sa practice. Panaman ang multi mo sa slant rhymes ko, sobra mo na whack. Ang tumal ng utak sa punchlines palpak. Alam ba't ka bumenta? Hindi sa estilo mong dala. Tanga! Si Flubert nga tumigil dyan, kaya nag-champion siya! Ibig sabihin, hindi lang sa tugma nakikita pagiging... Flubert, si Six Threat, kaya nag-champion. Okay, gets? Si Six Threat yun, Isabuhay 2019 champ. Hindi sa estilo mong dala. Tanga! Si Flubert nga tumigil dyan, kaya nag-champion siya! Ibig sabihin, hindi lang sa tugma nakikita pagiging produktibo. Kung reference mo pang bobo, pwede ba umalis ka na rito? Tinesk yung estudyante. Ako'y sumipag lalo. Meron kang sakit sa utak na di kaya ng milagro. Inumpisahan ko sa round 1. Kaya mo yan nararanasan. Sinasabihang hay sarili kahit pagkatao niya mababa. Dito sa mundo, hindi lang sipag ang kailangan. Pero kung inutil ka bang buhay, di mo yan malulunasan. Nagtatagos pagkatao ni Luni. Putang ina ka. Alam nyo ba't ganun nangyari? Di niya kayo dalhin sarili niya. Exposed tong bitch na parang porno lang. Plagiarism yan. Alam mo mismo sa sarili mong ay bistado ka na. Huling-huli ka. Tapos nahuhuli na. Biro lang. Chino High. Last mo libog lang. Rekta sa kulungan. Dun ka pepetan yan. Sige to, Luni pa. Kaso INC ka, di ka mag-pray kay Jesus Christ. Repinitol. Medyo para sa akin, no, medyo nawawala sa linya or hindi masyado nagtutugma yung mga mga lines niya. Para sa akin, ayun lang, napapansin ko lang. Kanina ko pa actually napapansin sa round 1 pa lang na. So feeling ko kasi kanina sinasadya niya, pero dito sa round 2, ang dami ng lines na hindi talaga magkaka-rhyme. Yun lang. Nito Lakeside, Tagalog, Tabing Lawa. Wow, naknang puta. Kasama niya si Kilan. Aking nahinuha. Ang papangit ang mukha niyo. Ang papangit ang mukha niyo. Nonsense basura, tabing lawa dapat lamang lupa. Saglit ka lang nakaranas ng mother's love. Puta sakit tol. Sorry, pero yung pagkamatay ng nanay mo, hindi naman joke yun. Materials ko nakapokus sa nanay. Grabe na ba? Kung ganon, di ko nakasalanan kung wala kang ilaw ng tahanan. Ako magiging liwanag mo. Ender, tuwing magkakasakit ka, di ka nakakaranas ng inaalagaan. Kaya mas marami ka pang dapat napatunayan. Mas malalapat sa dulo. Sabihan man akong sobra. Kung mahal ka niyan talaga, kakande, dapat hindi ka niya iniwan. Kaya kung mananalo ko dito, wag na kayo magdududa bago yung estilo mong malalunin na puno ng pagdurusa. Okay, so naulit na naman yung angles about sa nanay, tapos sabi ko nga hindi masyado nag-rhyme yung mga linya ni Kenji, no? So ayun lang siguro, nagmatter yun kasi feeling ko na nakita na rin or na ano na rin yan, napansin na rin yan ng crowd, no?
Kaya natatawan na lang sila. Ganun sila. So, ayun. Yun lang. Chinohay tayo. Chinohay! Tangay na autistic ka pala talaga. Akala ko inaasar ka lang. Pwede ba sa susunod na sisiraan mo ako, ha? Ayus-ayusin mo naman. Kasi estilo niyan, bars, wordplay, slang rhyme na di magkatunog. So, ayun. Yun na, yung sinasabi ko kanina, no? Yun na yun. Na-expose na ni Chinohay mismo sa battle. Komplikado na, pinakomplika pa. Kasi sabi niya sa isang laban niya, tinalo ka ni Aboy kasi sobra mong yabang. Kung nasunog ka sa Aboy, patay ka sa bata. Yung Aboy, ginawang Aboy. Nagpapasiklab ka rin. Eh di pwede ko palang sabihin tinola labas pag tinalo ko si Ken. Ganun ba gusto mo? Tinola si... Okay. Tangina, nakaka-andoks ka. Baliw, wag mo sanayang maging tanga. Para sa'yo din to, masakit lang ako magsalita. Kaya pasensya na sa kung anumang inasal ko. Pero sana may nuggets ka. Ay! Nuggets? Di ba sinabi na yun ni Delo? O akala ko ba makaluni? Alam ko kasing ererebat mo yan kaya binasag ko na yung hype. Tsaka gutom ako ngayon kaya niluno ko yung pride. Tangina, aboy, islantray mo ang guloid! Di ba yan ang estilo mo, Mr. Future Mathematics Teacher? Gustong ma-master yung numero, wala namang bilang to si Buwang. Tsaka paano ka magiging future mathematics teacher kung ikaw nga mismo kulang-kulang? Tangina, stupidong budoy! Mongoloid! Abnormal! Kulang-kulang! Pito-pito! Autistic! Kulang sa buwan! Buti nung nasa incubator ka, hindi ka nag-flatline. Alam mo ba kung bakit ka ganyan? Kasi yung nanay at tatay mo pareho ng blood type. Tangina, papatikim ko talaga to ng panlalait na mauuwi sa trauma. Ba't tinapat nyo agad to sa CH? Alam nyo naman pabago-bago ako ng temperatura. Sala sa init, sala sa lamig. Baka lagnatin tong bata. Magkatubig pa yung baga. Tsaka hindi na magandang pangitain na pag may nakita nang nag-aapoy sa lawa. Kasi hindi ka na para pahusgahan. Ngayon nakita mo na ako nagutom. Natural lang na mag-init ka ngayon kasi dinala kita sa paghuhukom. Kaya mga hurado, hindi na kailangan pa ng mga boto nyo't paliwanag. Sabay-sabay na lang nating taimtim na damdamin yung damdamin niyang hindi na mapanatag. Pusong puno na ng bagabag. Ngayon mo tawagin yung mga santo mo na ginawa lang rin sa niyaring papagayong sa kadiliman lang din ang punta mo pag sinabi kong hindi ka naaabutan ng liwanag. Tangina, debut battle mo pa lang, papatikimin ko na kagad ng paunang massacre to. Pagkatapos kong tuhurin sa sikmuray. Tangina, debut battle mo pa lang, papatikimin ko na kagad ng paunang massacre to. Pagkatapos kong tuhurin sa sikmuray, pangkakato ko yung mukha mo dun sa glass na pinto. Mas karumal-dumal pa yung sasabitin mo dito kaysa sa babaeng nasa Jessica Soho nakaraan lamang na linggo. Hindi ko napanood, sayang. Kasi pagkatapos kong chap-chapin yung buong katawan mo, ay yun din mismo ang gagawin kong ulam sa hapunan ng mga magulang mo. At kung nakukulangan pa kayo, di bawi na lang ulit ako next time. Ikaw kung sakaling mabubuhay ka pa, bawi ka na lang next lifetime. Na solid yun. Pinakinggan ko na lang kasi sobrang lakas nung grabe lang yung performance ni Chinohay sa round 2. Naangatan niya, nalagpasan niya yung performance din sa round 1, and para sa akin enough yun para sa 10 puntos, no. Sa 10-7 para sa akin, Chinohay wala na masyadong explanation. Ang ganda ng performance, ang ganda nung punto niya, yung transitions niya from
seryoso to jokes, tapos jokes to seryoso, no. Solid yun. Nagustuhan ko yung performance ni Chinohay, although pasilip-silip lang or pasuntok-suntok lang yung mga malalakas na linya. Para sa akin naging effective naman yung ginawa niyang angles against Kenji, at si Kenji naman nagkulang talaga sa mga effective lines. Yung pag-expose ni Chinohay dun sa style ni Kenji, yun yung sinasabi ko kanina. O yun, 'di ba? Yun yung sinabi ko kanina habang nag-i-spit si Kenji, tapos biglang sa round 2 ni Chino sinabi niya yun. So doon pa lang panalo na tayo doon, no? Nakita natin yun, napansin natin yun. So 10-7 Chinohay. So 18 para kay Chinohay, 14 para kay Kenji. Round 3. Dinamay pa magulang ko. Dinamay pa magulang ko. Grabe naman to. Kasi yung tatay mo mag-isa na lang ngayon. Bitch, tangina, mongoloid autistic, tangina, lagi na nagagamit. Wala na bang iba? Ako naman magpapakita ng kakaiba. Game! Panglimang undercard mo na to. Di ka pa rin natutong hayop ka? Bars ka kasi ng bars yung konsepto ng arag. 1-3, standing sa motus. Yak, laping stock. Inapakapakan ka lang dito, ginawa kang pedestal. Ginawa kang pedestal kahit doon di ka pinapasali. Anyari, Chinohay daw per estado dito pang mababang klase. Di ka pang tournament, pang dagdag ka lang palagi. Magagaling lang pwede doon, kaya para hindi ka binabali. For real! Mahiya kay Kuya Sight, binigyan kanya ng pagkakataon. Sabi niya, Chino, galingan mo, di yun lagi kang nagpapabaon. Sinibak-sibak ka lang dito, pok-pok saba ko or, at yan ang dahilan kung ba't hindi ka pa rin kampiyon. Efren Battle Rap Reyes ng Motus. Heis, kawawa! Efren din pangalan ng tatay ko, kaya ka manghihina. Sobrang basic, generic at rich ng linya. Ikaw ang Efren Battle Rap Reyes ng Motus. Patay ka sa bata. Efren Bata Reyes, sarguhin kita eh. Huwag ka dito pumila, kaya di ka makahulog. Kulang ka sa tisa. Multi mo pantanga, sarili mo lang papahanga. Si Efren champion, ikaw wala kang bilang. Inutil, banban. Rap ang naging hilig. Paglaban sa akin ay parang nagbigti ka gamit lubid. Siya daw haring malamarlon. Dapat dito ka lusin. E kahit si Makoy at si, kaya kang talunin. Champion niya, binadibag ko. Kaysa mga tanga at i-angle na ako ay nandadamay, di ko nakasalanan kung masagana aming pamumuhay. Tapos kayo yung walang kwentang pamilya dun sa hanay, masabuti nang namatay yung nanay mo. Kaysa sa piling mo makita mo siyang nahihirapan. Kaya tara na Motus! At humalakak! Ito kay Chinohay, huwag niyo salubungin, masigabong palakpak. Dudurugin ko puso nito, pawis mana ito magaktak. Ako panalo dito, tsaka in real life, siya in real life palpak. Siya daw sisira ng pangarap ng bawat Pilipino. We, tanga ka ba? After ng battle na totoo, yun talagang sirang-sira ka na. Patay sa birador na nangalap ng ebidensya. Kita mo, kahit Motus to, tinanggalan ka ng eksena, X100%, motherfucker. Bumalik ka na sa pagkukuluting mo. Okay, props kay Kenji. Ito yung pinaka nagustuhan ko na round niya. Ito yung may mga kalat na angles, different angles na ginamit niya. Although may sumingit na naman na mother lines, pero para sa akin ito yung pinakamalakas niya, pinaka-effective, pasok yung mga linya, pasok yung mga haymakers. Na-enjoy ko yung round 3.
Yung round 1 and 2 medyo nakulangan ako, pero dito sa round 3 ito yung pinakamalakas niya. And props kay Kenji. Ito yung sinasabi ko, no, na alam ko kaya ni Kenji mag-generate or mag-execute ng mga punches na kalat or ng mga angles na kalat. Ginawa niya dito sa round 3, and para sa akin solid yon. Sayang kung ito yung ginawa niya sa rounds 2 and sa rounds 1 and 2, possible na dumikit pa siya kay Chino High, pero round 3 lang pinakita niya yung ganito. So props kay Kenji. Solid na round 3, pero laban to Chino High. Okay ka na. Nasabi mo na lahat ng sama ng loob mo. Pwede ko na sabihin yung side ko. Pwede na. O sige, meron ako ditong kwento. Real talk, detalyado. Game? Game! Kasi 2 linggo mula nung opisyal na deklarang ako yung makakalaban nito. Bigla tong nag-PM sa akin, good luck Kuya Chino. Reply naman ako na good luck din po kahit di ko pa kilala kung sino. Tinignan ko yung profile mo. Tapos inisto ko na din yung wall mo para may makuha akong konting info sa'yo. At dun ko aksidenteng nabasa yung post mo 3 weeks ago. Sabi niya, Mama! Pasensya ka na kung nasabi ko yung totoong pangalan mo sa battle ko. Sana sa kung sakaling madamay ka man sa susunod na laban ko, sana intindihin mo. Intindihin mo? Tangina, maluwag na talaga yung tornilyo mo sa ulo. Nadadamay na sila sa ginagawa mo, tapos sila pa yung gusto mong mag-adjust sa'yo. Pero nabasa ko dun yung komento ni Ate Edeline Francisco. Yan! At yun yung nanay mo. Ang ganda yan. At yun yung nanay mo, sabi niya, Kenji, anak! Tigil-tigilan mo na kasi ang rap-rap mo! Pati kasi ako nadadamay sa'yo eh. Nalulungkot at nasasaktan din ako, anak. Alam kong gusto mo yung ginagawa mo, pero wala ka namang mapapala dyan eh. Sagado. Napapabayaan mo ba yung pag-aaral mo? At alam mo ba kung ano ba yung pinakamasakit doon, anak ko? Yung masabihan ako ng mga nilang mo na bakit hindi ko daw pinalaki ng maayos yung lalaking anak ko. Ano, hindi totoo? Hindi totoo? Tangina, lahat ng mababahong ugali mo dito ay malalantad na. Papaano mo nasisikmurang magpabalik-balik sa battle rap habang paulit-ulit mo ding nasasaktan siya? Para ano? Kasi mahal mo tong kultura kaya wala makakapigil sa'yo? Para saan? Para sa respeto at palakpakan na gusto mong mata mo? Para sa mga pagbatit papuri, isa sa walang bahala mo yung nadudurog na puso nung nagsilang sa'yo? Tangina, Kenji, wala kang kwentang anak. Buksan mo yung isip mo, wag lang puro bibig. Maluwag ang hagdanan ng battle rap kaya kahit anong oras pwede kang pumanik. Sulitin mo muna yung mga panahon na nakakasama mo sila nakakapagbigay ka ng kagalak at pananabik. Kasi pag dumating na yung oras na permanente na silang nakapikit dahil sa hiningang napatid, baka bigla mo kung pasalamatan na tama ka. Yun na pala yung mga panahon na hindi ko na maaari pang ibalik. Tangina. Ano, masakit kasi narilto ka na naman. Tangina kasi neto, ligalig, ayaw makinig. Parang gusto ko na naman tuloy kayo pakitaan ng puta-peting na corner. Mamasapan sa kampo yung eksena na may bihag na maligalig na enforcer. Looney talaga eh, no? Uubusin ko sa bungo mo yung bala nitong hawak ko na AK. Pagkasa, ratatatanggapin mo lahat ng mga bala, talagang pasok lahat natin. Walang awa-awa na para mga batang minulesyo na pagkatapos ko tirahin, iiwala lang sa kama. Krat, para nagunat na ng leeg. Para kayo ay bumili. Gusto ko lamang palulagan to na malaman nyo na hindi na sa punto na sasabihang malupit. At least, pasok yung skills. Panis na panis. Na this is piece of beast. Sa chicks niyang crispy pa sa piece of chips. Okay na yung bitch. Pag-speed nyo ng speed. When I speak sa magkakabilang ears. Tagis. Class dismiss. Rest in peace. Putang ina. Oh, kahit walang beat ang lakas, ang astig ng labas, tahimik pero badass. Yung skill sa third ginamit para makuha yung crowd, parang nag-ulti si Atlas. Bago matapos ang lahat, may gusto lang ako na isiwalat. Na ako yung Chino, na may dugong purong Pilipino, ang papatay sa pangarap ng aking kapwa Pilipino. Bang! Time! Puking ina. Tang ina, solid yung round 3 ni Chino. Grabe, gagi. Ang
ang ganda nung pagpasok niya dun sa corner, tapos biglang nag speed drop, nag multis, puta. Solid yun, tol. Solid yun. Wala na masyadong explanation doon, puta. Kitang-kita na nakuha talaga ni Chino yung round 3. So, ayun. Grabe. Grabe yun. 10 points yun para sa akin, puta. Sobrang lupit ni Chino Hay doon. Ayun yung although ito yung pinakamalakas na round ni Kenji, sabi ko nga, no, bibigyan ko ng 8 puntos yon para kay Kenji. Pero ito rin, natapat din siya sa pinakamalakas na Chino Hay, no, sa battle na to. So, 10 yun para sa akin, no. Wala naman siya na explanation doon sa ginawa ni Chino Hay. Kitang-kita, malinaw na malinaw. Klarong-klaro yun na kay Chino Hay talagang round 3, no. Hindi, although yun yung pinakamalakas na round ni Kenji, hindi yun enough para matalo niya yung ginawang performance ni Chino Hay kasi sobrang solid nun. Strongest round nila parehas, pero ibang level yung round 3 ni Chino Hay, no. So, ayun. 8-10-10, 28 points para kay Chino Hay. 7-7-8 naman para kay Kenji. 22. So, 28-22 all 3 rounds Kenji. All 3 rounds Chino Hay, puta. Solid yan. League Ambush 2. Magingay pa kayo isang beses para sa laban na yan. Siyempre, salamat sa mga nakasuporta sa amin live at online. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa God First Coat. Salamat. Pero yun, ang boto ng hurado 3-0. Magingay para kay Chino Hay. Shoutout sa Chino. Ayun, so Chino Hay talaga yung battle na yun. Yun. Shoutout muna kay Boss Goyo sa Kapreseller, tapos Titikang Lakso, Jung Pakatang, Jeremy Morisquita, Jerome Puño, Ocelito Neive, Eric Maranastasio, John Paul Alberio, Cedric Pasyon, Kuya NJ Evangelista, Kimper, Judges tayo. at sa buong Tabinlawa. Yun lang, maraming salamat, Motus. Judges. Bugrong. Ayos lang ako niya pala. Hindi, medyo naumay na ako kay Chino Hay kasi multi na lang, gano'n. Wala naman masyadong mga punchline, nagdadamay pa ng gulang. Pero ito si Kenji. Si Kenji, iba yung dala niya, men. Talagang hindi niya mo masasabing Mongoloid siya. Hindi ganun eh. Parang may kakaiba siya. Well-rounded siya. Kompleto ba ako? Yung niya, yung personals niya, may art. Hindi, pero all-in package. Ang ganda ng pinakita na ito. Yo, it's Taoma, si Inzone Rap Battle sa kanya sa Versi Bigo 3. Yo, para sa akin magandang laban yun. Okay si Kenji kasi dahil nakukuha niya yung crowd kahit sa mga ganun lang, lalo sa mga ad-lib niya. Lupit yun. Pero all 3 rounds binigay ko kay Chino. Hindi ko alam kung image na lang yun, pero feeling ko dahil sa ganyang edad, marami pa siyang maaral. Salamat pa rin Kenji, isa ako sa abangan kita. Motivation. Yo, Jim, maganda yung laban, malinis parehas, pero binoto si Chino lalo sa masyadong na-stretch yung angle ni Kenji sa magulang. Lalo sa round 1, sumabot pa ng next rounds. So, yun. Next rounds. Yay! So, ayun, no, yung angles nga about dun sa magulang, na-stretch nga, so, agree ako kay Jem. Si Slack naman, nangyayangkoy na naman sa judging. Pero, kay Chino Hay talaga yun all 3 rounds. So, ayun. Shoutout. Rainier Sanchez sa request mo na to. Pasensya na kung ngayon ko lang napanood to. So, ayun. Kita-kits tayo sa next na review, mga humag. Peace out.